Hello, hello mga mare. Oras na naman ang hapunan, kaya inutusan ko si Aubrey na siya na muna ang maghanda ng aming isasaing. Kinuha lang niya ang kaldero, nilagyan ng bigas at nag-unab na sa aming lababo. Alam niyo ba mga mare, napakasipag nitong aking anak. Nung una, pinapanood lang niya ako habang nagsasaing. Nung malaunan, siya na mismo ang nag-volunteer na nag-e-enjoy siya na pinapanood ako at gusto niya akong gayahin. Itinuro ko sa kanya yung tamang paglalagay ng tubig sa sinaing. Sinabi ko rin na mas magiging masarap yung kanin kapag may pandan na sariwa. Kaya tuwing magsasaing kami, nilalagyan namin ng pandan ng aming sinaing para mas lalong masarap ang kain. Masaya ako na nakikita ko na ganyan siya. Gustong-gusto niya akong pinapanood, kaya ang ginagawa ko, pinapatry ko sa kanya lahat ng mga ginagawa ko para ma-experience niya sa murang edad niya. Basta iginaguide ko lang siya kung ano yung dapat niyang gawin at hindi niya dapat gawin para huwag siyang masugatan. Dahil nga ang ulam namin ay gulay, siya na ang pinaghiwa ko ng sibuyas at bawang. Pero syempre, nakaguide pa rin ako habang ginagawa niya yun. Kasi alam nyo na, dapat ang bata, lagi nating tinuturuan, binabantayan, at itinatama kung mali ang kanilang ginagawa. Pagkatapos niyang mahiwa ang mga sibuyas at saka ang mga bawang, syempre achievement sa kanya yun. Kaya dapat nating imo-motivate sila na bibigyan sila ng mga papuri at i-appreciate natin yung kanilang kakayahan na nagawa nila yon. Pagkatapos niyang maghiwa ng sibuyas at bawang, pinahugasan ko na rin sa kanya yung gulay na gigisahin ko mamaya. Sinabi ko lang sa kanya na hugasan niyang mabuti. At dinalawang hugas pa nga niya yun. Sabi ko nga, nasobrahan naman yata sa hugas, baka nawala na yung sustansya, sumama na sa tubig. Tinanong ko yung anak ko kung bakit gusto niya akong tulungan. Sabi niya kasi nag-enjoy daw siya, kaya hinayaan ko lang. Pagkatapos nga niyang hugasan ng gulay, pinakuha ko rin sa kanya yung isdang pipirituhin namin, pinahugasan ko rin sa kanya. At nung matapos na nga niyang hugasan yung mga isda, nakalimutan ko, may hihiwain pa pala siyang panahog. Pinakuha ko lang sa kanya sa rep yung tokwa at pinahiwa ko ng ganyan. Sabi ko mag-ingat lang siya kapag gumagamit siya ng kutsilyo para hindi niya masaktan yung sarili niya. Alam niyo na mga mare, kasi ang mga batang tulad niyan, mabilis magdesisyon, baka mamaya kasama na sa paghihiwa yung kanyang kamay. At nang ma-prepare na ang lahat ng aking mga kailangan sa pagluluto, ay nagluto na ako ng hapunan. At eto nga, nang makaluto ako, ayan, tumulong lang siya sa paghahanda ng mga kakailanganin namin sa pagkain namin. Ayan. Siya na rin ang nagpiga ng kamatis na aming sasawsawan. At na-enjoy lang namin ang aming hapunan.